Kumusta mga brad? Isa nga po sa pinakaginagamit na transportation dito sa atin. Walang iba kundi ang tinaguriang liko bago lingon, tricycle. Siguro hindi naman lahat ng driver ganon, pero marami talagang ganon. Isa na rin ako sa nabiktima doon ng liko bago lingon. Bago pa man nauso yung mga Grab, Joyride or kung ano pa mang mga service provider, nauna na po ang tricycle. Mas malupit pa nga to. May ordinary na, may special pa. At kapag umulan, alams na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang mag-subscribe. So yun na nga, dito sa Pilipinas sikat na sikat talaga yung tricycle. Kung sa pagiging pioneer lang, panalo na sila. Dati nga po nung hindi pa uso yung mga booking, isa talaga ang tricycle sa takbuhan ng mga tao. Pero sa paglipas nga po ng panahon, may ibang three-wheeler na pumasok dito sa Pilipinas, na siya nga pong mabigat na kalaban ngayon ng tricycle. Although tricycle din naman sila kasi tatlo yung gulong, pero kasi pag sinabing tricycle, tatak Pinoy talaga yan. Kaya mas kilala sila sa tawag na Badya, which is yun naman talaga yung brand nila. At ang brand nga po na ito ay galing sa bansang India, na isa nga po sa pinakasikat na brand doon. At nung nakarating nga po siya dito sa Pilipinas, ayun, nangangamote, nagkakarerahan sa highway. Ang masaklap, yung iba, gumulong-gulong pa, na-disgrasya na. Kaya kahit sabihin pa nating tatlo na yung gulong niya, sisemplang pa rin talaga siya. Okay. Pero doon nga po sa bansang India, may naimbento na naman sila. At hindi po ito basta simpleng three-wheeler lang. Kakaiba po ang isang to. Kung titignan nga po ninyo dyan, parang wala namang kakaiba sa kanya. Pero ang totoo, kakaiba po talaga siya. Sapagkat ito nga po ang kauna-unahang first transforming vehicle, or sa madaling salita, modular vehicle. Para siyang motor na may sariling bahay or may sariling kaha. Nagets nyo ba? Alam nyo ba yung Voltis 5? Parang may hawig siya doon. Pinapasok din niya yung ano niya doon sa ano. Alam nyo na yun. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, parang wala siyang pinagkaiba doon sa Badya. O sige na nga, doon sa Bajaj. Naririnig ko may umangal eh. So bali ito nga po ang Hero Surge S32. Nagawa nga po ng Hero Moto Corporation. At katulad nga po sa mga nauuso ngayon, electric vehicle po ito. Hindi po siya di gasolina. Di baterya po siya. Actually, pinsan niya yung mga hari ng kalsada. Sabi niya, "Hi, greetings from India." So bali kung bibili ka nga po nito, 2-in-1 na talaga siya. At kapag trip mo naman gamitin yung scooter lang or yung 2 wheels lang, ihiwalay mo lang siya sa bahay niya. Na ayon nga po sa kanila, madali lang. At kapag gusto mo naman siyang gamitin na 3 wheels, isasalpak mo lang din siya pabalik. Na ayon nga po sa kanila, 3 minutes lang ang aabutin. Alam ko sa ngayon iniisip mo na yung 2 wheels lang ang magdadala sa kanya kasi nga may motor siya. Pero hindi po yun. Mali ka po doon. Kasi yung sidecar niya or yung kaha niya, mayroon din pong motor. Mayroon din po siyang sariling power. Power? So bali yung 2 wheel scooter nga po ay mayroon lamang 4 horsepower na kaya nga pong tumakbo sa bilis ng 50 kph. Samantalang yung kaha naman niya or yung bahay niya or yung 3-wheel vehicle, mayroon pong 13.4 horsepower na kaya nga pong tumakbo sa bilis ng 60 kph. So hindi nga po talaga siya ganun kabilis. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 100 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang battery nga po ng 2-wheel scooter ay 3.5 kilowatts. Samantalang yung 3-wheel naman ay may battery capacity na 11 kilowatts. At dahil nga po kada-launch pa lang sa electric vehicle na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang presyo. At wala din po muna tayong bounce. Kaya dahil dyan, marami na namang nalungkot. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba kay Padya.